Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ipapakita ko na po sa inyo kung ano po ang nangyari doon sa makina nung Sportivo na ginawa po dyan sa Tarlac. Yung nasiraan doon sa TPLEX, tapos merong accredited na mekaniko, itong mga tow truck dyan po sa TPLEX at doon dinala sa talyer na yon. Kahapon, nanginginig sa galit si Aching Evelyn dahil nga po malaki rin ng binayaran niya, 63,000. Tapos pagdating dito sa kanila, sa bahay nila, ay hindi nga makatakbo ng mabilis, hanggang 40 lang, wala pang aircon. At ang pinakamasaklak doon, umuusok at yung kanyang suksukan ng dipstick ay tumatalsik. Hindi nga lang talsik, bumubulwak talaga yung langis. At sabi nga niya doon sa kausap niya sa telepono, doon sa pinagpagawaan niya, ayaw niya nang dalhin doon kasi baka palpak na naman daw po ang trabaho. Anong ginawa nyo dito? Kaso nga, ang layo nyo. Tapos, alam mo, buti sana kung malapit lang eh. Ang layo nyo. Tapos, mamaya palpak na naman yung gagawin. Ikaw ba yung kausap ko, si El? Tapos, nawala pa yung aircon. Pero ito nga po, ipapakita ko po sa inyo. Totoo bang pinalitan nila ng piston, pinalitan nila ng piston ring at liner? Ito pong Isuzu Sportivo po na ito. Hindi po ba sila nanloko? O baka naman talagang pinalitan nila, mali lang ang trabaho. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ano tong tagas na to? Langis ba yan? Dito, langis. Dito, ito, silak to eh. O, yun doon. Langis to. In-overhaul to. Bakit ganyan na itsura ng makina? Saka bakit puro to? Injectors to, di ba? Oo, sir. O bakit nilagyan ng mga yan? Lagi ng beta gray. Beta gray. O-ring lang na nakalagay dyan. Oo, biro mo yung injectors nilagyan ng beta gray. Anak ng tinapay, oh. Lagyan lang na. Ito yung gawa sa Tarlac, mga kapatid, ha. Tapos tignan nyo injection pump, napakadumi, oh. O, tignan nyo ginawa sa mga injectors, oh. Oh, tinagtad ng beta gray. Nilagyan pa ng Oh. Oh, may teflon pa, dapat o-ring lang yan. Saka kung kaka-overhaul lang, dapat walang kalawang yung mga butas-butas. Oo, yan, puro kalawang. Oh. Oh, tignan mo yung guhit, oh. Oh. Layo mo konti para hindi malabo. Oh, ayan, oh. Tignan yung mga guhit nung oh. Ayun pa, puro guhit din, oh. Doon ang piston ring. Oh. Oh. Wala luna to, tingnan nyo, oh. Oh, piston slap. Diba? Tingnan nyo. Ito isa, sige, lakas mo nga, lakas mo. May bigay mo. Oh, lapit mo yung mic. Oh, grabe. Oh, ito, basa, oh. Oh. Basa ito, oh. Exhaust yan eh. Kung dinala sa machine shop, itong block, natanggal to. Ito, O yan, tapos ito. grabe yan. Tapos lilinisin, pinipinturahan pa nga yan eh. Yung ibang mga magagaling na machine shop, pinipinturahan to eh. Ililinis lahat to. Saka tignan mo dumi nito. Oh. Kung ito dinala sa machine shop, hindi ito ganyan kadumi. Saka ito. Ito, mga kapatid, tignan nyo. Ito. Yan. Naku, Diyos ko, yan ba yung galing ng machine shop? O, kung general overhaul to, hindi ganyan yan. O, tignan nyo, ang dumi, oh. Kalawang lang. Oh, di ba? Sino kayang machine shop ang nito, gumawa nito? Nakakasira ng pangalan yan. Lilinisin lang. Dalawa nga to. Isa na lang eh. Wala, kulang ng isang dawel. Mapatay tayo. Oh. Kulang ng isang dawel. Wala naman dito. Wala dyan? Walang naiwan dyan? Ilang kilong beta gray kaya nilagay dyan? Mga 3 po siguro, 3. 3 kilo? Sobra ka naman. Bago liner, tsaka piston. Bago yung Piston, tsaka liner. piston saka liner. Opo. Okay. Ang problema, Yung settings ng piston setting ring. ng piston ring. So kailangan makita natin yon. Opo. Pero pag itinihaya mo, nakita na ba niya nung nakatihaya? Hindi pa sir. Kaya lang baka tamaan tong alisin mo muna tong strainer. Tihaya natin. Pangit na sunog. Baka mumurahin to. Ha? Parang mumurahin na runner. Mumura yung liner. Opo. Settings ng piston ring ang nakikita kong sira dito. Settings ng piston Opo. ring. Pag sinabi mong mali ang settings ng piston ring, yung gap, Opo. Hindi na madalas nilalagay dyan, 15, 16. ang gap nun, Minsan, pag nag-oversize ako, sir, nilalagay ko 10 na lang. 10 na lang. So mamaya, pagkatanggal nitong mga piston, bantayan mo na to. Yung gap niya nagtapat-tapat kasi tatlo yan eh. Dapat naka 120 degrees. Ayun din, kailangan din makita natin yon. Yun yung malamang. Oo. Yun ang problema. So mamaya, Rudy,
alis lang ako, iiwan ko na tong camera. Yung pagtanggal nyo ng ng piston, tignan nyo nga yung alternate ng piston ring sa yung oil ring. Kasi baka mamaya nagtapat-tapat yung yung tatlo. Dalawang piston ring sa isang oil ring yan. Pag nagtapat-tapat na gano'n yun, grabe talaga, bulwak talaga yun. No? Oo. So ito, Peter, gumagawa ba kayo ng ganyan kapag bagong overhaul, hindi nyo nililinis yan? Nililinis yan, sir. Ha? Automatic yan. Ba't ito hindi nilinis? Ha? Ito, yung katawan na yan, nililinis nyo rin ba yan? Opo. O ba't ito ganun? Ha? So ang machine shop kaya ito din nila, bago piston, bago liner. Opo. O nakita na natin nung itinaob natin. Tsaka sir, yung cylinder head, hindi naman pinalitan valve seal eh. Hindi pinalitan. Opo. Oh. Binaba na rin lang, pinalitan na rin. Oo, saka baka mamaya may kalug na rin ng Valve guide niyan. So ganun din ang gagawin natin ngayon dito. Opo. Ulit po talaga. O, ulit tayo diyan. Palitan natin ng valve seal na lahat 'yan. I-check mo na rin yung valve guide. Pero ito yung gusto kong masurpresa tayo, yung Opo, pagtanggal yung ng piston. Doon ka pugi oh. Yung lalabas ko na. Surprise! Ito yung mga piston. Oh, pinagtapat-tapat oh. Oo. Talagang blow away oh. Oh. Tapat-tapat daw. Oh. Hindi po natin tinapat yung oil ring para di siyang diretso. Isang daan eh. Oh. Oh, isa pa. Isang pugi. Oh. Ito yung malala, 2-3 eh. 2-3. Oh. Piston. Ito halos tumapat lang. Dalawa. Layo Pero ba? lusot pa rin yan. Oo, kasi Oh, magkalapit. magkalapit. Dapat 120. Yung isa, ginalaw mo na ito. Hindi pa. Hindi, nusog ko lang yung isa. Hihira mo. Hihira mo, sige. Hihira mo. Ayun na. Oh, it's a boy. Masero, tapat oh. Tapat-tapat. Tapat. Oh, teka. Nakakira sa mic. Magkakalapit. Ayan, Ay nako. Dapat yan, Ito na mga kapatid. Kaya sa Blue Bay. Oh. Sige. Ayan, mga kapatid, kitang-kita nyo ha. Pakita mo ko, yan. Akong pinakagwapo dito. Ayan, kakakalas pa lang nung piston. Pakita mo nga, Peter. Oh, mali ang settings ng piston ring. Magkatapat itong dalawang piston ring. Tapos yung oil ring, eto na. Ngayon itong pangalawa, sa ano to? Sa dos? Tapat din. Ay, ito yung dos. Opo. O, tapat din. Ayan na, yung sinasabi natin, tapat. Ayan, o, tignan nyo. O. Tapat yung ano. Okay. Pero may tama yung bearing, tingnan mo. Bearing po. Kinayod. Ay, nako, tignan nyo. Ang tama ng bearing, oh. Lalim. Oh, ang lalim, oh. Oh. Yung pa isa, pakiabot mo nga yun. Oh, ang tama ng bearing. May tama ang crankshaft. Opo. Patay Ayun tayo. na lang eh, may dumihan na Oo. sumama sa ikot. Hindi nilinis bago ikabit. Tama ang bearing, wala na rin to. Opo, papalitan. Yung huli na lang, nabubunutin. Oh, iri mo pa. Iri ba yung talagang kanina? Opo. Oh, iri. Iri. Umalis lang ako sandali, nagtatawanan na kayo dito. Ay, grabe. Sige nga. Matatawa ka talaga sir eh. Dapat pinagtapat-tapat na talaga. Oo. Itong isa, Lumis pa lang itong isa lumihis. Ay, hindi, ito yung oil ring, oh. Oh, sir. Oh, mali na. Nasaan yung isa? Dito. Ayun. Magkalapit lang. Oh, ito lang, oh. Oh. Pakita mo na nga yung tama, sige. Ito si Peter. Pakita mo na yung tamang posisyon ng piston ring. Sige sir, para sa iyo Oh. to. Doon sa taga-Tarlac. Oil Okay. ring itatapat siya dito. Oil ring. Opo. Dapat nakatapat dito. Opo, para sige. yung langis na papasok yung nandiyan lang. Tapos Yung yung piston ring, mula dito 120 degrees. Tansya ko na to po sir eh. Second ring dito sa may baba nung 120. opo 120. Mula dito, Sa 120 opo. degrees doon. Naka 120 na po. Oo. Tapos yung first ring, galing po dun sa second. Hmm. Dito na nakatapat siya. Bali pag hinawakan mo siya, Oo. oil, ayan, naka 120 na. Yan yung sa ibabaw. 120. Yan ang dapat na settings ng Equal. piston ring. Opo. So lahat ngayon, sumablay. Sablay po lahat eh. Oh, kaya ganun katindi ang blow-by. Ganun katindi yung bulwak. Oh. Tapos ang matindi dito mga kapatid, titignan nyo yung makina, talagang hindi nila man lang nilinis. Alam mo, Pag na binaba yung po yun. gumawa nito, wala talagang pinag-aralan. Kasi kung may pinag-aralan siya sa automotive, hindi niya gagawin to, hindi niya gagawin na marumi yung makina kapag
i-deliver mo na kapag Opo. ka isasampa mo na doon sa engine. Kasi hindi po biro eh. Magkano yun? Kaya nga eh. So pagdating doon sa bearing, Peter, Opo. palit tayo. Hindi pa masisilip, no? Tingnan mo nga, baka kaya na natin silipin yung... Saan tumama? Ito, may ano to ha. Hmm. Sumabit ko. Oo. Nauntogan yung tornilyo. Oo, ayun, oh. May parang may umbok siyang Oo, maliit ayun, yung tuldok. Oo. Yung tuldok. Ayun, na yun. oh. Oo. Yan yung kumayo. Yun yung kumayo doon. Opo. Pero ang daming guhit ng ano. Kaya sir, sa polish yan. Ha? Kayang mapalis yan? Opo. Okay. So, ikot mo nga. Tingnan nga natin tong kabilang side. Doon lang talaga siya, ano. Ayan, oh. So, ito kaya pa ng palis to? Opo, kaya pa yun. Oh, mabuti Huwag lang naman. kumatok, sir. Ha? Pag kumapit yung bearing yan, yan. Oo, yun ang Oh, talagang 25. wala na. Opo, oversize. Okay, so ito kaya pa ng palis. Swerte naman ni Aching Evelyn. Mabuti na lang, nandito na si Peter. So, yun mga kapatid, lahat nung settings nung piston ring mali. Kaya doon sa mga merong ganitong issue, pina-overhaul nyo tapos bumubulwak, bagong overhaul, pwedeng yung ang issue, mali yung settings ng Piston ring. piston ring. O, ipinakita naman ni Peter kung paano sineset yung piston ring. At alam ko naman, yung mga mekaniko, alam nyo yung ganung settings ng piston ring. Kaya lang, baka mamaya hindi kayo maniwala sa akin, kaya kay Rudy, so ang nag-settings yung mismong machine shop. So yun yung talagang eksakto na settings. Doon sa cylinder head, hindi rin nagpalit ng... Valve seal. Valve seal. Oh, valve guide. Oh, saka dapat hasa yan. Opo. Mati kasi, pagka ganitong kaluma ng mga sasakyan, pagka nagbaba ka ng cylinder head, halimbawa, may tagas, yung ganun lang, wala namang overheat, matik yun. Pag binaba mo ang head, hasa yan. O, kailangan siyang i-grind. Tad-tad ng ano, tignan mo. Oh. Di ba? Tinadtad ng ano, ng beta gray. 3 kilo nga, sir. 3 kilo. So, lahat ito, linis na rin tayo, ha. Opo. Ako, ito, mag-aano ka rito, hasa kang konti rito. Palit siguro to. Palit barbula? Pudpud ito. Oo, ito, oo. Oo. Yung talas nito, sir. Oo. Yan ang talas. Pudpud. Palit barbula. Ako kasi nire-remedyohan ko pa yan kasi medyo mataas pa. Ha? Pwede naman, sir. Pwede, remedyo na lang. Kawawa naman yung may-ari. Na 63 na to eh. Ito, Ha? i-grind na lang ito. Papalis. Oo. Ayan, no. Remedyo na lang ha. Okay. Kawawa may-ari eh. Kaya pa naman to, oh. Mapapalis pa to. Ito yung ginagawa namin noon na nauubos to. Tumatama na tong rocker arm sa retainer. So walang ibang way kung hindi itatap overhaul mo, bababa mo cylinder head kasi kukunin mo barbula eh. Kaya ito buti na lang naagapan na rin. Huwag na tayo magpalit ah. Opo. Oh. Kawawa naman si Aching Evelyn eh. So retoke tayo, repair dito. Pero ka pa nakita. Mausok to, sir, eh. Sobrang usok. Yung usok nito kasi ano eh, Global. kasama na yung blow by tapos mukhang hindi rin na timing yung yung injection pump nung kinabit kasi namamatayan. Hindi to naka-timing. Saka malamang ginalaw din nila yung TPS nito. Ito, pa-check. Kaya walang cambio eh. Sabi nung nagda-drive ay ang pinaka-maximum daw niya sa highway 40 lang. Inaiuwi nila mula Tarlac hanggang dito 40. Oo. Kaya e-bike yun, sir. Mm. E-bike ng tako. Kaya grabe, ha? Papacheck natin. Oo, pag nabuo na natin lahat, saka na natin pa-check kay Nick. Para matesting. Oo, kasi naawa ko sa may-ari eh. Kasi ang dami niyang bibili, no? Bili lahat ng bearing. Baka magastosan ng gusto. So, huli na natin to, malaking gastos din to eh. So yun mga kapatid, kawawa yung may-ari si Aching Evelyn. Yung pagkaka-overhaul kasi nila, mali. In-overhaul, nagpalit naman ng piston ring, nagpalit naman ng piston, nagpalit ng liner. Kaso, yung pagsisettings ng piston ring, ang mali. Yung bang ginamit na head gasket, maganda ba to? Hindi ito yung ginagamit natin eh. Ito ba yan? Si Rudy. Ha? Parang hindi tayo gumagamit nito eh. Ewan ko, sir, kay Rudy. Ano lang yan, replacement. Oo. Nabibiling tagi-isang piraso. Hindi kasama Bear lang. Hindi overhauling gasket ang Hindi po. nilagay. Kasi makita mo na po sa mga gasket na nakabit yung dati. Oo, kasi tayo, yung first class na Isuzu binibili natin eh. Ito, luma pa to. Oo. So ito, binili lang ng hiwalay. Opo. Sa overhauling, bago to. Hindi yan yung ginagamit natin na head gasket ng mga 4JA1. Yung nasa labas, binababa na ba?
Tanggal lang valve cover nun, pero may mga... Kita na yung ano noon, kita na yung mga sludge. Sige nga, puntahan nga natin yung ano, yung nasa labas na yun na idinating kanina na puro sludge din. Tara mga kapatid. Ito, Toyota Vios na naman. Punong-puno na naman po ng sludge. O, tignan nyo, oh. Magtatrabaho na naman tayo ng puro sludge ang tatanggalin natin. Magre-repress na naman tayo ng engine. Dito pa lang sa ibabaw yan. Sa ilalim nito, mas grabe. Sigurado, tuyong-tuyo na sa ilalim. Tapos itong ang BBT niya, malamang pinasok na rin to ng sludge. So sabi ko sa inyo mga kapatid, i-check nyo yung mga makina nyo, lalo na yung mga Toyota, kasi prone talaga sa sludge itong mga makina ng Toyota. Hindi ko nga ba talaga maubos maisip bakit karamihan talaga Toyota, number 1. Karamihan ng ginagawa namin dito, kalalabas lang ng 2 Vios, ngayon nandun pa yung Toyota Previa. At saka yung mga previous pa na ginawa namin, na talagang nagpupuno ng sludge ang kanilang mga engine. Ano ba talaga ang dahilan, kuya? Yung bang may-ari? Kulang sa maintenance? Yung bang makina? O yung ba talagang langis na ginagamit? Dapat talaga fully synthetic ang gamitin nyo. Kahit Toyota pa yan. Huwag nyo nang tipirin ng inyong makina. Yung mahal na langis, yan ang magandang klase para sa inyong mga engine. Para makaiwas kayo sa mga ganitong uri ng problema. Ito nga pong mapuno ng sludge ang inyong mga makina. Mga kapatid, nako, nakita nyo naman po yung makina nung Isuzu po na yun, yung 4JA1 na ginawa diyan sa Tarlac, nasiraan sa TPLEX, dinala doon sa accredited na shop nila sa Tarlac, bali-baliktad yung kabit ng piston ring. Napakaliit na trabaho sana nun, pero napakalaki ng abala, ng gastos na maidudulot ngayon doon sa nasiraan ng sasakyan. Another gastos, syempre, overhaul tayo, dadalhin ulit natin sa machine shop para ma-settings ng tama. At syempre, since yan naman po ay regular na customer po ni Autorans, makakaasa naman siya na hindi ko talaga palalakihin ang gagastusin niya. Yung iba pang nakita ko ng mga issues tulad nung rocker arm saka yung barbula, kaya pa pong maremedyohan yun. Ihahasa lang natin para pumantay siya. So mga kapatid, tulad po na sabi ko sa inyo kahapon dun sa vlog ko, kung halimbawa lang nasiraan kayo sa mga highway po na yan, tapos ilalabas kayo ng mga accredited tow trucks nila, pag-isipan yung mabuti. Kung may mga kaibigan kayong mga shop, mga talyer, mas maayos na siguro na paraan yung ipatowing nyo na papunta sa inyo yung sasakyan. Papunta doon sa kilala nyong talyer. Para makasigurado kayo na hindi kayo matutulad dito po sa Isuzu Crosswind po ni Atching Evelyn. Pagkakamali nung mekaniko na lumaki ng lumaki ang issue dahil nga internal parts ng makina, doon siya ngayon sumablay. Maraming salamat, magandang hapon sa inyong lahat.